Palago ang ating buhay spiritual at sa ating pagmamahal at pagpupuri sa Diyos is also creative expressions of faith. Find ways to express your love for God through creative outlets that resonate with you. So, whether it's through music, art, writing, or other forms of creative expression, let your talents become a testament to His glory. Let your talent become a testament for His glory. Anong mayroon ka? Anong ginagawa mo? Be the best doon sa bagay na ginagawa mo para sa kapurihan ng Diyos. Para sa kapurihan ng Diyos. So, at kapag ginagawa natin yan, ay na-express natin yung mga bagay na kung saan ay nakakapagbigay papuri sa ating Panginoong Jesucristo. It's not only by by attending regular church attendance, by creative expressions of faith. It is also by seeking opportunities to serve. By seeking opportunities to serve. Look for ways to serve others, both within the church, community, and beyond. Acts of service are powerful expression of love, reflecting God's compassion and grace to a world in a need. So, ang sabi po natin, palagi po natin noong mga 90s, mga 80s, during those years, may isang kanta na ang mensahe ng kanta ay, buhay Kristiyano ay di hallelujah lang, maging bahagi ka ng lipunan. So, in what way we can be part sa bansang ating ginagalawan? In what way we can be part in the community na ating ginagalawan? So, we can pray for our country. We can pray for our brethren. We can share what we have. So, ang sabi po rito, seeking opportunities to serve. Look for ways to serve others. Look for ways to serve others at sa church, sa community, at maging sa kung ano mayroon tayo. So, acts of service ay isang powerful na way kung paano natin may papakita yung ating pagmamahal. Di ba po, Pastor? Act of service. Dahil sa akin, siya pa nagkaroon ng problema, di ba? But then, it's not, hindi kung ano man ang mga bagay-bagay. Tumulong ako na acts of service, kami na demanda. But praise the Lord, it's an act of service. Ngunit makikita natin dito, ang pagtulong ay napakalaking bagay. So, halos hindi humihindi. Sa nga panahon na hindi pa po siya na-stroke, nagagalit na lang si Pastor Lord na minsan marunong ka naman kasing tumanggi kasi yung katawan mo tawag natin for health purposes naman. So acts of service, napakalaking bagay. Ano man yung bagaya natin, ano yung magagawa natin ay let us seek opportunities to serve. So, brothers and sisters, this morning, ang sabi po rito ay, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. That by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. What is acceptable and perfect. So, kailangan nating ma-transform, ma-renew. Kasi yung mindset, ang sabi yung mindset natin, kapag yung mindset natin ay negatibo, siyempre ang labas nun ay negatibo, yun yung magiging action. But if our minds were renewed, if our minds are for the purpose of for the glory of God, ay nagagawa natin kung ano yung kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon. So, ang ating present na kinalalagyang mundo ay talagang ititempt ang Christian na tayo ay gawin yung mga bagay-bagay na nakikita natin sa paligid. Ngunit sinasabi po rin ng Biblia that we should resist the pressure. Our mind should be made new so that they are able to discern or understand God's will. And if we understand God's will, then it would be we can share, we can continue to help, and we can continue to serve others who are in need. We can continue to serve our community, our church, and beyond. So brothers and sisters, in this morning,
Let us not allow our worship to become stagnant or perfunctory. Pag sinabi natin stagnant, hayaan na lang, okay na lang. Hindi na lumalago. Let us embrace the challenge of Romans chapter 12 verse 1. Kina-challenge tayo na i-offer natin ang ating mga buhay bilang isang buhay na alay. As we continue to renew our minds and transformed by His love. Nawa sa pamamagitan ng pagsamba natin ay patuloy natin may itaas ang pangalan ng ating Panginoon at higit sa lahat yung kanyang pagmamahal ay maipakita rin natin the expression, the overflowing expression of the love He has so freely given us will manifest ay maipakita rin natin sa pamamagitan ng ating buhay. Hindi lamang sa pamamagitan ng buhay, kundi sa pamamagitan ng ating buhay at gawa. So, palaging pinapaalalahanan tayo ng mga salita ng Panginoon na let us perform and let us not be stagnant in our worship to God. Let us offer our life a living sacrifice sa ating Panginoon na kung saan ay inaasahan niya ang ganitong bagay sa atin bilang mga mananampalataya. Ang biyaya ng Diyos na kanyang pagliligtas ay patuloy na nagbibigay sa atin ng magandang buhay at ito nga po yung kanyang yung ating iniingkarin sa atin at pinapaalalahanan sa atin. Growing in Christ, growing in relationship in Christ, worship as an expression of love. Worship as an expression of love. Una, the love about the heart of worship, ang love in action. Another is that malawak yung ating kung paano natin maipakita yung ating devotion sa ating Panginoon sa pamamagitan ng singing, sa pamamagitan ng prayer, giving, sa pamamagitan din ng ating service sa ating Panginoon at sa pamamagitan din kailangan din natin ma-cultivate yung ating buhay spiritual as we grow in Christ. We should continue to attend regular church gatherings. We should create expressions of faith na kung saan ay we can find ways to express our love for God through creative outlets, and of course we should help or seeking opportunities to serve and continue to flourish sa ating pagmamahal ng Diyos na pinagkaloob sa atin. Naniniwala po ako na marami pa pong iba, pero ito po ang ilan sa mga bagay-bagay na tinatalakay po natin na nais na ipaalala sa atin Apostol Pablo na sa ating buhay, higit sa lahat, ay ialay natin ang ating buhay na sakripisyo, kaaya-aya, at kalugod-lugod sa harapan, katanggap-tanggap sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay manalangin. Amang banal makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa araw nito. Salamat po Panginoon na as we grow in relationship with Christ, O God, ay naroon po sa paraan ng aming paglabo ay sa pamamagitan ng aming patuloy na pagpupuri sa inyo as our expression of love. Salamat Panginoon sapagkat patuloy mo kaming tinuturuan. Patuloy mong pinapaalalahanan ng mga bagay na aming nararapat gawin. Samahan niyo po kami at patuloy na pagningasin ang aming buhay pananampalataya ng sa ganun Panginoon. Kami nga po, Panginoon Diyos, ay maging kaaya-aya at kalugod-lugod sa inyong harapan. Nawa Panginoon, ang aming mga buhay ay maging daluyan ng pagpapala. Pagpapala na kung saan ay magiging pagpapala rin sa iba. At higit sa lahat, Panginoon, magiging papuri sa inyo. Salamat po Diyos sa umagang ito. Wala niyo po kami lahat. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.